I was once a child who dreamed to be a princess. So, yan nga guys. Minsan akong naging bata na mahilig sa coloring book. Lagi pag umuwi yung mama ko papuntang province, lagi niya akong inuuwian ng ganito kasi lumaki po tayo sa probinsya. Lumaki ako sa lolo't lola ko at sa mga side ng mama ko. So, minsan akong naging bata na nahilig sa mga cartoons. Yung mga princess, madaming palabas. Minsan pa nga meron yung cartoons na nabibili. May damit-damit, may mga anik-anik. So, naranasan natin maging bata na palaging busy sa pagkukolor ng booklet, pagkukolor ng kung ano-anong drawing book. Pero ngayon, wala nang batang gumagawa nito. Bihira na, hindi wala kundi bihira. Bihira ka nang makakita ng batang mahilig sa mga ganito. So guys, I want to heal my inner child. Kaya itong gagawin ko, sana magustuhan ninyo. Naranasan nyo din ba ito? Yung mas gugustuhin mo pang ibilhan ka ng coloring book, ng mga color pencil, crayons, at iba-iba pang style ng pangkulay, kesa ibilhan ka ng pagkain, ng damit, at kung ano-ano. Guys, ako, naranasan ko yan. Minsan nga, sinampa ko sa palengke. At guys, alam nyo ba, iniyakan ko yan kasi nagpapabili tayo ng ganitong booklet. Kasi napakauso naman talaga yan nung aking kabataan. Nung ako'y mga nasa edad 6 hanggang 10 or more. Parang ganon. Alam nyo guys, mas gugustuhin ko pang ibilhan ako ng mga coloring book kaysa sa mga damit, tsinelas, or kahit ano pang mga bagay. Gugustuhin ko na lang na ibilhan ako ng coloring booklet, crayons, at iba-iba pang uri ng pangkulay. Naranasan ko rin niyang iniyakan. Iniyakan ko dahil ayaw akong ibilhan ng lola ko. Iniyakan ko dahil sabi nila, ang dami mo ng ganyan ha, hindi ka nagsasawa. Iniyakan ko kasi minsan may bagong labas na booklet ng ganito, cartoons din. Pero ayaw talaga nila akong ibilhan kasi sa sobrang dami ng aking booklet, para na ako nagko-koleksyon ng mga drawing book. At dahil dyan, kapag umuwi yung mama ko papuntang probinsya, ang dami niyang dalang ganito. Kasi nga, sa syudad, sa Maynila, mura nga naman ang mga coloring booklet pa dati. Kaya, pag uwi ng mama ko, binibilhan niya ako ng mga 10 piraso. At yun, pang 1 taon ko na rin kinukulayan. Kasi guys, ang mama ko dati, 1 beses lang niya akong bisitahin sa 1 taon. Kada graduation lang guys. At kung meron tayong makukuhang award. At sa awa naman ng Diyos, every graduation, meron akong award. Kaya ganyan ang naging buhay namin ng mama ko. Saka lang kami magkikita pag may okasyong mahalaga o kaya'y graduation day ko. So fast forward guys, ganyan nga ang naging sistema ng pagkikita namin ng mama ko. So now, alam nyo na kung bakit mas matimbang sa akin ang lolo at lola ko. Fast forward ulit, dahil nga sa pagiging adik ko sa pagkukulay, lagi na rin akong nasasabihan na yan na lang ang ginagawa mo, wala ka nang ginagawang iba. Pero guys, huwag kayo. Mahilig din akong manood ng cartoons. Pero nga, dahil sobra-sobra tayong adik sa panonood din ng mga kabataan natin, nag-aaway-away kami sa remote control. Kaya kung hindi ako nananalo sa mga pinsan ko kasi nakikinood lang din ako,
Ito na lang ang pinagkakaabalahan ko. Kasi nga, kila lola ko at lolo ko, wala pang kuryente nun. So nakikinood lang kami sa pinsan kong isa. Isa lang ang pinsan namin noon na may kuryente. At ang TV nila na nakagisnan ko, Betamax. At dahil nga napansin ng aking pinsang isa na mahilig ako sa pagkukulay, minsan dinala niya ako sa church, vacation school church ang tawag nila. At doon nga kami ay nagkukulay ng napakaraming larawan na kanilang ginagawa. Minsan, lagi akong nananalo sa pagandahan ng kulay. Pero wag kayo, yung kulay ko, lampas-lampas. Parang ganyan yung ginagawa ko. Hindi siya perfect, pero may passion ako sa pagkukulay. Love ko ang ginagawa ko at tinatapos ko siya na maigi nang hindi ako nagra-rush. So guys, alam nyo ba, tuwang-tuwa sila sa akin kasi proud na proud ako sa aking ginagawa kahit ito'y pangit na. Alam nyo kasi dati, hindi pa naman uso ang pamimintas ng kapwa, lalo na yung pagiging chismosa. Kaya dati, lahat kaming mga bata, kahit mali-mali na ang aming ginagawa at yung mga kulay namin pangit lampas-lampas, sinasabi nila, ang galing, ang galing. Magaling kami sa mga lagay na yun at nafe-feel nga namin na mahal kami ng aming mga pinsan at hindi kami nadidiscriminate katulad ngayon. Kasi ngayon, minsan marami ng nagkakamaling bata at sinasabihan ng mali-maling mga salita. Pero guys, wag nyo yung gagawin sa inyong mga anak ha, kasi ang feelings ng mga bata, mahirap yan suyuin lalo na pag nagtampo na. Nakagisnan ko rin ang mga pagkain ng bata ako na may nabubunot sa loob. Mga chichiryang tagpiso, pero sa loob niya may nakukuha ka. At isa sa mga kinaadikan ko ay ang tinatawag naming paper dolls. Yun nga yung tinatawag kong cartoons dolls na pag bumili ka ng isang pack nun, meron ka ng isang babae at may mga damit-damit na, may mga shoes, bags, at saka mga long gown. Ganun ang tawag namin noon sa aming mga cartoon dolls ay paper dolls. May isa akong classmate dati, sobrang galing niya sa pagdodrawing ng ganitong cartoons. Alam nyo ba guys, lagi ko siyang pinapanood at naging idol ko siya nung ako'y bata. Ate ang tawag ko sa kanya kasi mas ahead siya sa akin ng 1 taon. Napakagaling talaga niya guys dati, kaya naging idol ko ang ate. Ate Jo O'Her ang tawag ko sa kanya kasi yun ang pangalan niya. At may isa pa siyang kinahiligan na sobrang hangang-hanga ako, yung maggugupit siya ng papel na magiging hugis babae na parang cartoons. Sobrang napahangan niya ako dati dahil tarinay kong ginawa. Hindi ko talaga siya magawa-gawa ng tama. Siya lang ang nakakagawa nun ng maganda at nasa ayos. Kasi yung akin, yung ulo nagiging oblong, hindi siya nagiging bilog. So fast forward naman tayo guys sa aking kinahiligang mga pagkain nung ako'y bata. Meron akong isang kinahiligang candy na mahaba at flavored niya is coffee. Ang tawag namin doon tira-tira. Mahaba siya na parang lapis pero mas mahaba siya. Pero ang taba niya is parang sa lapis lang na ginagamit mong pangkulay, parang ganyan lang siya. Pero guys, ang hirap niyang ubusin. Buong araw mo siyang i-candy, hindi mo pa siya mauubos dahil nga sa sobrang tigas niya. Sasakit na lang yung ngipin mo kasi susuko na. Meron pang isa, ang tawag namin pintura. Yung malaking bilog na parang hugis piso na kalaki. May iba't ibang kulay. Lahat ng kulay rainbow nandun na sa pintura. Maasim sa loob niya, pero pag natanggal mo na yung maasim niya, pwede mo nang gawing lobo. At yung bibig mo, mapipinturahan na din ng iba't ibang kulay. Meron pang plain na red na maliliit naman.
4 na piraso ang piso. So, pag nakabili kami ng ganun, medyo may pang-candy na kami ng buong araw sa klase. Kasi nga, masarap din yun. Matamis naman yun sa loob niya. Hindi katulad ng pintura na maasim, pero ang kulay lang niya is pula. Wala nang ibang kulay. At meron pang isa guys sa lahat ng nakatikim nito. Yung sinasabi nilang powder na pwede ka nang mamatay. Ang tawag namin dun, make. Kasi sa bawat higop mo, halos buhay mo na ang nakataya. Kasi nga, pag once na mali ang paghigop mo, higop ka na. Fast forward naman tayo sa ating paboritong mga laro nung tayo'y bata pa. Isa na doon ang Jackstone na nasa loob lang kami ng klase. Pag break time, lahat kami lupasay sa semento para maglaro ng Jackstone. Isa pa, 10-20. Yun naman ay Chinese garter kung tawagin. Lahat kami sa aming classroom naglalaro nun. Pag ikaw ay nakapalda, dapat siguraduhin mo may short ka sa loob para isasali ka nila. Kasi once na wala kang short, sasabihin nila, umuwi ka muna at mag-short ka kasi baka masilipan ka. O diba, napaka-care pa ng mga kaibigan natin dati. Tapos meron pang isa, yung parang halos mababali na yung leeg mo. Ang tawag nila dun, luksong kabayo. Pero guys, yung larong yun, medyo mapanganib siya kasi once na mali ang paghawak sa'yo sa leeg, pwedeng mapali ang leeg mo. At talagang as in, yung mga matataas lang ang lipad ang nakakagawa nun. Isa pang laro, yung tinatawag naming syatong, sa Tagalog naman balot. Yung kawayan na may maliit na pantira at may mahabang pantira. Yun ang nilalaro namin dati at nakaka-addict nga yun. Kasi pag once na natalo ka, sasabihin nila sa'yo, paparusahan ka nila ng syatong o balot. At isa pa, yung mga tansan, kinokolekta rin namin. Lalo-lalo na yung mga kaha ng sigarilyo. Alam nyo ba dati, yung fate na sigarilyo, ang tawag doon 1,000. Kumbaga, yun na yung pinakamataas na value. Yung fortune naman, 20 lang. Kaya yung lolo ko dati, pinapagalitan ko kasi sabi ko sa kanya, bakit yan ang sigarilyo mo? Wala naman yang wala naman yang tawag nito, wala naman yang halaga. 20 lang yan dun sa laro namin. Sabi kong ganun. Katulad din siya ng champion. Yung champion naman, parehas lang din sila ng halaga ng fortune. Kaya mas inuuna kong hanapin noon yung mga nagsisigarilyo ng Winston at yung mga Marlboro Lights, ganon. Pero bihira noon kasi mahal nga naman ang mga sigarilyo yun noon. Kaya kung nakakahanap ako ng fate doon sa kapatid ng lolo ko, doon ako lagi napupunta at nangongolekta ng mga fate. Kung may nakolekta akong 5, sobrang saya ko na guys, kasi nga may pamato na akong 5. Kapag matalo ako ng ilang beses, pwede nilang bariyahan yun kasi nga mahalaki ang halaga ng fate na sigarilyo noon. Kaya guys, kung kayo naranasan nyo to, kompleto ang mga kabataan nyo. Isa pang laro na kinahiligan namin, yun ay ang tago-taguan. Pero guys, yun ang isa sa nakakainis na laro kasi yung akala mo nagtatago lang sila pero nandun na pala sa kanilang mga bahay, nawala na pala sila. Ikaw na lang ang naghahanap pero yung mga hinahanap mo kumakain na, yung iba tulog na din. Meron pang isa, tumbang preso at patintero. Yan naman ay 2 laro na kinahiligan ko rin. Pero ang hirap pag ikaw ang taya. Kaya napakaswerte ko dahil naranasan ko ang lahat ng ito nung kabataan ko na parang bihira nang nakakaranas ngayong mga bata. Lalo na yung kukuha kami ng katawan ng nyog. Alam nyo yung nandun sa dahon niya, yung part na yun. Pag tinatanggal namin tapos pupunta kami sa bundok kung saan may mataas na lugar at doon nga magpapadalos-dos kami doon.
Kumbaga doon na kami maglalaro hanggang sa maghapon, hanggang yung mga nanay, mga lola, mga lolo, tinatawag na kami at pinapauwi na kasi hapon na at magtatakip silim na. So, yan nga guys, ang aking masishare kasi nga ang dami kong karanasan nung bata ako na sobrang namimiss ko, na parang sabihin mo na lang, ang sarap maging bata. Sana bumalik na lang ako sa pagkabata na ngayon hindi mo na kailanman magagawa kasi isa nga lang naman ang buhay. Pag natapos na, wala nang balikan pa. Kaya kung ako sa inyo mga bata, gawin nyo kung ano yung mga magpapasaya sa inyong mga laro. Kasi pagtanda nyo, mamimiss nyo rin lahat ng yan. Lalong-lalo na kung kayong mga bata ngayon na-addict na kayo sa mga gadgets. Isantabi nyo muna yung mga gadgets kasi yung mga gadgets nandyan lang yan sa tabi-tabi at hindi na yan mauubos. Pero ang mga larong ganon, mamimiss nyo sa buong tanan ng buhay nyo. Kapag hindi nyo naranasan, hindi kompleto ang pagkabata nyo. So balik tayo sa buhay ko sa bahay. Kasi nga, pag umuwi ako galing school, dumediretso ako sa bahay para ilapag ang aking mga gamit, ang aking bag na galing school. Pero guys, tumatakas ako para manood ng mga paborito kong palabas. Pero may hawak-hawak akong galon kasi mag-iigib din ako ng tubig. Kasi once na hindi ko dinala yun, sisigaw ang lola ko at sasabihin niya, bumalik ka muna dito at mag-igib ka. Ganyan ang laging sinasabi ng lola ko. Kung hindi, magpapalo ako. Kaya guys, alam nyo ba, napakaswerte nating mga nakaranas ng ganong buhay. Kasi ngayon, hindi na, iba na ang buhay ngayon. Ang lahat ng tao mas nakatutok na sa mga gadgets, TV, social media at iba't iba pang mga pinagkakabalahan. Kumbaga, yung buhay noon, mamimiss mo na lang talaga siya. Kasi nga guys, napakaswerte mo kung noon naranasan mo ang buhay na ganon. At yan lamang po ang aking i-share sa ating video na ito. Sana'y napasaya ko kayo. Mag-subscribe, like, share sa ating video. Maraming salamat po.